sa ating binasa, no? Sa 1. O Diyos, pagpalain na kami kahabagan, no? So mga kaibigan, ang the best na blessings ay mula sa ating Panginoon. So minsan, no? So magtataka tayo na yung ating hinihingi ay sobra pang binibigay, no? Kaya lalo tayong maging makatarungan, lalo tayong magawa ng mabuti, no? Ating unahin ang Panginoon. So God first, no? So sa ating duty, mayroon tayong duty para sa ating Panginoon. Number 1 ay para sa ating Diyos, sa ating kapwa, sa ating bayan, at of course, huwag po nating kalimutan ang ating tungkulin sa ating sarili. Dahil makaibigan, kung makalimutan natin na mahalin din po o kaya gawin ang duty natin sa ating sarili, paano po tayo makapaglingkod pag tayo ay may sakit na, no? Kaya napakaganda na unahin, ibig sabihin na hindi natin pabayaan yung ating sarili. Kasi minsan makaibigan, kasi mayroon tayong tinatawag na law of nature. So, yung law of nature ay, tapos ang sabi pa nga sa mga opisina, call of nature, no? So, di ba yung mga student, no? Pag mayroong call of nature, so isa-isa lang nalalabas para pagbigyan nila ang call of nature, no? Dahil mayroong batas ng kalikasan. So, dito pag hindi natin masunod ang batas ng kalikasan, mahirap. Kasi maapektuhan yung ating katawan, ha? So, halimbawa, no? So, kasi tayo ay pagsundin natin ang medical guidelines, medical na gabay, di ba? Kakain tayo ng almusal, tanghalian, at saka lunch, na? Tapos sa ating mga Pilipino, mayroon pa tayong snacks, no? Sa 10 o'clock in the morning, at saka 3 p.m., no? At maliban dyan, mga kapatid, tayo rin po ay nag-ano po tayo, no? Mayroon pa tayong midnight snacks, no? So, di ba, hindi ba sa basta, no? May mga midnight snacks pa tayo. So, yan, no? So, during that time sa ating pagkain, ang mga Pilipino ay palaging nananalangin yan, no? So, prayer before meals, no? So, nasanay po tayo na mayroong tinatawag na prayer before meals, no? Prayer tayo, bago tayo umalis, mayroon tayong prayer. So pagdating natin sa opisina ay mayroon tayong prayer, no? Kaya napakaganda, makibigan, na sa ating pagsunod sa batas ng kalikasan, napakaganda. So yan, no? So anong sabi dito, no? Sa verse 1, ang pagpapala, no? O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Yung dito yung word na habag. So dito, makibigan, ang ebidensya dito ay ang ating Diyos Ama ay pinadala niya kanyang bugtong na anak upang tayo ay ligtas, upang tayo ay sagipin, upang tayo ay i-redeem, no? Para tayo ay tubusin sa ating makasalanan. Kaya ibig sabihin na ang habag niya sa atin ay hindi basta-basta, no? Nakasulat po yan sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. No? Na ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang para po sa atin, no? Kung sino man naniniwala sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Kaya napakaganda na ating malaman na love tayo. So yung ating BFF minsan magkaroon ng pagkakataon na mag-away or maghiwalay, no? Yung ating forever. So balit, alam nyo ba mga kaibigan, ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay abot sa kalangitan, no? So di ba, hindi basta-basta mga kaibigan, no? Yan. Kaya, halimbawa, iwanan man tayo ng ating love, no? Yung ating forever. No need to worry, dahil God is always with you. At sabi niya, hindi kita itatakwil at hindi kita iiwanan, no? So, grabing pangako na ating Panginoon, no? Kaya just in case mangyari yan, para masunod natin ang spiritual guidelines at saka law of nature. So, hayaan natin, no? Ating isang guni, no? O kaya ating hinga ng tulong sa ating Panginoon. Na in spite of everything, maging maayos pong lahat dahil nakalagay,
all things work together for good to those who love God, no? So, ibig sabihin na yung pangyayari na yun ay mayroong purpose si Lord, no? Hindi lang po natin nakikita minsan, no? So, mayroong isang, siya, no? Mayroong tatlong magkaibigan. Yung tatlong magkaibigan ay mayroong silang flight. Kasi mga basketball player po ito sila, no? So, ngayon siya, no? Naiwanan sila ng eroplano. Ibig sabihin na maaring according to story ay, di ba halimbawa sa eroplano, magsakay po tayo, minsan may mga VIP na sasakay, no? So kaya mayroong tinatawag na nagbo-volunteer, no? Para i-reschedule, no? Yung kanyang flight. So ngayon yung tatlo ngayon na reschedule, no? So ngayon yung pagsakay nila doon sa sinakyanan nilang eroplano, alam mo ba na nagkaroon ng problem ang airplane? At saka silang tatlo, sila ay nakatulong, no? Kasi sila yung mga matataas, mga basketball player. So, tinulungan nila ang pilot, no? Para hindi sila makrush, no? So, ibig sabihin na minsan, na may lakad po tayo, na delay tayo. Minsan, may date po tayo, hindi nakarating yung ating hinihintay. So, may purpose ang ating Panginoon, na hindi lang natin alam na the best pala ang kanyang purpose, no? Kaya pagbigyan natin na unawain at ating wag nating damdamin, no? So dito sa kuwanan natin, no? Kaya mga kaibigan, purihin kanawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako, no? So dito mga kaibigan, no? So sa to tingnan muna natin, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas, na. So, thy will be done, O Lord, na. So, kung ano kalooban ni Lord ay siyang ating tanggapin ng buong puso, no? At saka maluwag sa ating dibdib. So, pag yan po ang gagawin natin, mga kaibigan, no? So, yung ating katawan ay hindi maapektuhan, no? Kasi pag sobra tayong lungkot, mahirap. Pati yung panunaw natin, yung mga digestive system natin ay apektado, no? Pag tayo ay malungkot na malungkot. So, ibig sabihin na, kasi ang instruction sa atin, halimbawa malungkot yung ating kapwa, mag-sympathize tayo. Kung masaya tayo sila, maging masaya rin po tayo, no? So, balit, we should control ourselves, no? So, yan, ha? So, dito, yung pagliligtas ng ating Panginoon ay hindi basta-basta, no? So, yung mga rescuer ay tulad, di ba, nababasa natin sa mga social media, sa balita, no? Na yung mga nagre-rescue ay, ang focus kasi ng rescuer po ay to save, no? So that others may live, no? They put themselves in danger, no? Ibig sabihin, kahit na delikado, kahit alam nilang panganib, sinusuong nila yan para ma-save lang ang isang tao. Kaya napakaganda na adikain nila, no? Kahit malalim, linalangoy nila para i-save yung isang tao. So may mga rescuer na disgrasya, no? So balit ba kapatid, tandaan po natin ng ating Panginoon, pag siya ay mag-rescue sa atin, palaging on time. Napag-usapan po namin yan ng aking kaibigan, no? Sabi po niya, alam mo, si Lord, pag siya ang tutulong sa atin ay palaging on time. Hindi siya nalilate, hindi naman siya nag-advance, no? So, ibig sabihin na proper timing, no? So, di ba naalaala po natin si Amang Abraham, no? Yung ini-offer niya si Isaac. So, ngayon, yung may dala silang panggatong, no? Inihanda na ni Abraham at Isaac yung altar, no? So, balit ba na ulit, tinanong, saan yung ating ihandog? Tapos, iginapos niya si Isaac at inilagay doon na sa altar, no? Yung itinaas niya yung kanyang punyan na ibaba niya na sana. So, ba sumigaw ang angel, Abraham! No? So, ibig sabihin, proper timing. No? So, doon pa lang, no? Tapos, yung paglingon ni Abraham, mayroong nakaipit na isang kordero, no? Ibig sabihin na
perfect na kordero. Nakaipit doon sa kahoy. Yun ang kanilang inandog. No? So, grabe, no? At isa pa yung faith ni Abraham, hindi rin basta-basta dahil yung kanilang mga katulong, iniwan niya doon sa medyo malayo-layo pa. Tapos sabi niya, babalik kami. No? So, ibig sabihin na alam niya na si Lord ay gagabayan siya na hindi masaktan si Isaac. No? So yun po mga kaibigan. So, pag si Lord ang magtulong, hindi siya nalilate, hindi siya nag-advance. No? Ganun naman sa mga, halimbawa, yung itong mga ating mga firefighters, minsan nadidelay dahil tinatawag natin na siyempre hindi natin control. No? Subalit, tandaan natin si Lord ay always on time. No? So, halimbawa sa mga operasyon ng Armed Forces o kaya PNP, mayroong tinatawag na asking for reinforcement. Tawag for reinforcement. Subalit na delay. Subalit makibigan. No? Ang ating Panginoon ay tinatawag natin na always on time. No? So, pag halimbawa sa operasyon ng military o police, kailangan nila yung fire support. No? So, asking for fire support, no, minsan na-delay, no. Dahil, siyempre, hindi natin control ang tinatawag natin na hindi natin control ang lahat ng bagay. Subalit ang ating Panginoon, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya walang malingid sa Kanya, mga kaibigan. No? Kaya, the best pag tayo ay sa ating Panginoon. So, dito mga kaibigan, sa 3, purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. So, dito mga kaibigan, kailan at paano natin purihin ang ating Panginoon? So, dito mga kaibigan, pag-gising natin sa umaga, God first. No? So, awit tayo, awit ng papuri, awit ng pagsamba, awit ng papasalamat. No? So, bakit tayo awit ng papasalamat? So, dahil ang ating Panginoon na habang tayo ang maanghel ng ating Panginoon, ang ating Panginoon makibigan ay hindi na idlip at hindi natutulog upang bantayan tayo sa ating pagtulog sa gabi. So kaya napakaganda mga kaibigan. Pag yan po ating maalala. Kaya pasalamatan natin. Tapos sa ating pag-awit, siyempre praise and worship, tapos prayer tayo. Sa ating prayer, hingin na natin yung gabay sa Kanya. No? So Psalms 14:19, no? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and my Redeemer. Nailagay natin, Panginoon, hayaan mo po ng aking sasabihin at ang pagbulay-bulay ng aking puso ay katanggap-tanggap sa iyo, aking Panginoon at aking manunubos. No? So, doon pa lang ina-acknowledge mo na siya. No? Saka sa 143 verse 8, let me hear your loving kindness this morning because I trust in you. Let me see the path which I should walk because I lift up my spirit to you. So, ibig sabihin na umaga pa lang. Maliban na pinapasalamatan natin ang ating Panginoon, tinataas natin ang ating kaluluwa sa Kanya, at ating sinasambit na tayo ay manalig sa Kanya. No? So, kaya napakaganda na purihin natin ang ating Panginoon sa ating first duty sa umaga. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. So dito ang ating Panginoon ay siyempre siya ay lahat ng kanyang desisyon ay hindi pwede baliin. Ibig sabihin tama, no? So yan, tapos siya ang ating patnubay. Siya ang ating gabay. Siya ang ating patnubay. No? So yan ang tandaan natin mga kapatid. Siya ang ating gabay.